Isang malaking hamon na kinakaharap ng Barangay Masao ang pagpapanatili ng kalinisan at kaayusan ng kanilang lugar na dati-rati ay dinarayo ng mga turista. Si Marvic Yap sa balita. Isang seryosong usapin ang pagpapanatili ng kalinisan at kaayusan dito sa Barangay Masao, lalo pat bahagi ng kasaysayan ng Pilipinas ang nasabing lugar. Ang nasabing barangay ay kilala bilang isang tourist spot ng lungsod ng Butuan, ngunit sa paglipas ng mga taon, ang dating maganda at malinis na lugar ay napuno na ng basura dahil sa kawalan ng disiplina sa pagtatapon ng basura. Pumalat pa nga sa social media ang mga larawan at video na kung saan makikita ang mga basura na inaanod ng tubig sa baybayin ng naturang barangay. Kung alay ngayon ito nga worst ka ay punday kay simple mo napabayaan. Tapos katong karon pod nga nang hitabo karon nga na ay mga agency pod nga naga-advocate pod sa kuan kining regarding sa environmental, regarding sa panghinlo sa suba ug dis kadagatan. So sabot to nakita natong sa karong nga tuiga, nakita po nato nga medyo na lisin pod ang kuan nagabay-gamay basura kay Ipinakita sa SMNI ang buong Barangay Masao na dating puno ng basura at hindi maganda ang imahe lalo pa sa mga turista. Sa ngayon ay unti-unti nang bumalik sa dating maganda at malinis na lugar at umuusbong na rin ang ekonomiya ng barangay dahil sa ginagawang paglilinis. mas okay na karon kay nakuha naman to, gipromote naman to hinahinay. So nakita na po sa mga tao nga labi na tong dito sa gawas, makita naman nila nga okay na. Hinlo naman, kuha naman nila nga okay ang liguan. So naginahina po ang kuha nato karon ang turismo nato sa Barangay Masao, naginahina siya balik. Sa kabila nito, aminado si Barangay Councilor Ricky Dimata na malaking hamon sa kanila ngayon kung papaano mapanatili ang kalinisan at kaayusan ng kanilang barangay, lalo pat catch basin ang kanilang lugar at natatambak sa kanila ang mga basura na nagmumula pa sa iba't ibang bahagi ng Caraga. Kaugnay nito, isa ang kanilang lugar sa napili ng Sunshine Philippines Movement na pagdausan ng National Cleanliness Drive na may tamang kalinisan tatag ng bayan na inisyatibo ni Pastor Apollo C. Kibuloy na kilalang mapagmahal sa inang kalikasan. Kahit pamalakas ang buhos ng ulan ay hindi nagpatinag ang mga voluntaryo sa kanilang misyon na magpatuloy sa paglilinis ng nasabing lugar. Lubos po ang ating pagpapasalamat sa ating mahal na pastor, Pastor Apollo C. Kibuloy, sa paglikha po ng Sunshine Philippines Movement. Simula pa noong 2005, bawat taon po ginagawa po natin upang matulungan natin ang ating kalikasan na maging malinis ang kapaligiran dahil ang pagtuturo po ng ating mahal na pastor hindi po kailanman ay matatawaran mula po sa mga spiritual na mga pagtuturo hanggang sa pagmamahal sa ating kalikasan. Asahan ng mamayang Pilipino na tuloy-tuloy po ang programa ng SPM o Sunshine Philippines Movement para tulungan natin ang ating mahal na pastor sa kanyang advokasya, lalo na ang pananatili sa kalinisan at kaayusan para sa ating kalikasan. Ikaw lang talaga, pastor, ang nakagawa ng ganitong implementasyon na maglinis sa buong komunidad at nakikita po namin dito ngayon, pastor, na siguro mga ilang taon na ito mga basura dito hindi pa nakuha at ngayon lang po ito nalinisan. Mga I think 3 kilometers po yung nilinis namin dito sa Masao Beach at dahil sa inyo, pastor, naging malinis po ang Masao Beach ngayon kung makikita po natin ngayon. Salamat po, pastor. Unang-una sa lahat, pinapasalamatan po namin ang ating pinakamahal na pastor, Pastor Apollo C. Kibuloy, sa kanyang initiative na tayo'y makapaglinis sa mga coastals, sa mga estero, sa mga kanal, at sa mga iba't ibang lugar, mga kapatid. At nagpapasalamat po tayo because of his initiative. So nagkakaisa po ang mga kabataan, mga adults, lahat ng mga grupo na nakikiisa dito para sa ginagawa nating clean up drive. Nakiisa rin ang mga kabataan mula sa Keepers Club International sa ginawang Coastal Cleanup Drive na ito.
Dakong pasalamat na ako nga naka-attend ko karon sa pag-implementar ni Pastor ani nga nga aktibidades nga mao ang clean up drive alang sa kalinisan sa atong palibot. Gituyon man jud na mog anhi, gibiyahian para mag 4 hours. So nalipay migdako nga nakatabang mi sa paghinlo sa atong palibot aron sa kalambuan sa atong nasod. Gayunpaman, nakiisa rin ang Philippine Army Finance Center Producers Integrated Cooperative sa nasabing aktibidad. Mensahe naman nila sa publiko, So sa mga mamayang Pilipino po, siguraduhin lang po talaga na yung mga basura po natin ay ilalagay sa wastong basurahan. Tapos hindi dapat tayo magtapon sa dagat or sa kahit saan. Kasi alam naman po natin na may tamang or wastong lalagyan ng mga basura. So sa ganung paraan po, may iibsan po natin yung mga kalamidad. malaking ambag sa Barangay Masaw ang ginawang cleanliness drive na ito, kaya lubos ang pasasalamat ng mga Barangay Council ng Masaw sa advokasya ni Pastor Apollo C. Kibuloy upang mapanatili ang kalinisan at kaayusan ng kanilang barangay. Sa mga tao nga mga inani, mga advokasya nani, labi na kay Pastor Kibuloy, saludo ako sa iya, kanina nga advokasya niya. So usarami og advokasya at pagpanghinlo sa atong kinaiyahan. Kay only thing yung bitaw na ako nga kano sa nato sugdan og paghinlo ang atong kinaiyahan kung grabe na. So wala ra may lain nga kalibutan, usa ra may kalibutan. So ang mga tao bitaw, bisag kung saan yung educate, di kasapot, pero wala na nga pag-abot sa panahon, kanang atong ipanglabay ng mga busura, balik yapon sa tuwa. Una nga po, kining advokasya ni Pastor Apollo Kibuloy, so ako, dako akong magpasalamat sa iya nga ang iyang advokasya, mutabang utang kwento. So dako kayo na nga tabang din sa akong barangay, nga ma-maintain ang kahapsay kainot kahinlo. Ako si Marivic Yap, ang iyong citizen correspondent para sa Diyos at Pilipinas Pumahal, SMNI News.